Gusto kong magbigay ng reaksyon dito sa latest interview ng media kay ex-Senator Trillanes. Na kung saan sabi niya na hinog na daw ang impeachment case laban kay VP Sara at saka tinawag niyang may tupak sa ulo ang Vice Presidente. Tapos, inamin din niya baka bigla daw maging presidente si VP Sara. May tupak sa ulo. Delikado. Okay. Pakinggan natin itong interview na ito. Ano sabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinugin? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga... Sandali, simulan natin. Sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na ba? Hinog na. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinugin? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold. Kita nyo? Unfitness ni Duterte, Sara Duterte. Ganun lang siya kung magsalita. Kami sa Ilocano pa, kaming mga Ilocano. Basta mas bata ka, dapat tawagin mo yung mas matanda ng mayroong either manong, manang, uncle, auntie, lolo, lola. Hindi mo pwedeng tawagin lang sa pangalan. Basta mas bata ka. Sabi ng aming matanda, awante asin mo. Wala kang respeto. So ito ngayon, ang nakikita natin kay ex-Senator Trillanes. Doon sa Quadcom hearing, Duterte lang ang tawag niya sa dating Pangulo. Ang daming galit sa kanya ng mga alumni sa PMA. Walang very shabby, sabi nila. So, yun, sinasabing si Sara Duterte. Ganun siya kung magsalita di ba? Ano yung mga subscribers ko na nainis? Walang GMRC yan, sir. Hinog na daw ang impeachment case laban kay VP Sara. Malala ko nung as early as June, May or June, sinasabi na ni Trillanes, ex-Senator Trillanes, ganun ang tawag natin sa kanya, pagkalasa pa rin. Kasi former senator naman. Sinasabi ni ex-Senator Trillanes, as early as May or June, sinasabi niya, lalabas na yung ICC warrant of arrest. So inaabangan ko, ako, nag-expect talaga ako na sooner or later lalabas yung arrest warrant ng ICC kay PRRD. Kaya inabangan ko, June, July. Ano na ngayon? June, July, August, September, October. November na. Wala pa. Papaniwalaan pa ba natin itong si ex-Senator Trillanes? Sabi niya, hinog na ang impeachment case. Bago lang, siguro 2 months ago, sabi niya, nakaprepare na 23 articles of impeachment. Nakaprepare na. Bakit ngayon? Hanggang ngayon, wala pang na-file. Ganyan siya kung magsalita So, may maniwala. Lang, nasa atin na kung paniwalaan natin. So, bantayan nyo yung sabi niya na maging presidente si VP Sara at may tupak sa ulo. The position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime. Yan! Cases of emergency. She could be President anytime. Mabuti naman po, ex-Senator Trillanes, at ina-acknowledge nyo. Hindi natin alam ang pangyayari. Baka biglang mag-presidente yan. Saan po pulutin itong taong ito? Bakit biglang mag-presidente si VP Sara? Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Diba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. Impeachment. So, if you remember, nung Duterte times, pinasuhan ng sedition si VP Lenny. Kasi tingin nila, wala siyang immunity. At kailangan ba hindi ba pinasuhan na lang siya ng sedition? Okay. Those are two different things. Pwede siyang kasuhan criminally, in fact, kinakasuhan na siya ngayon. Pero kahit na kasuhan ka ng criminal cases, still, Vice President ka pa rin.
So anything that happens to the president, pwede ka pa rin maging presidente. So mas mainam yung... Kailangan matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo... Ayan na, may tupak eh. May tupak. Anong masasabi nyo? May tupak daw sa ulo ang ating BP Inday Sara. Sabi niya yung dapat kikilabutan ang bawat Pilipino kung maging presidente itong si BP Inday Sara. Sino kikilabutan? Ay, number 1, ito si ex-Senator Trillanes. Yan, sina Franz Castro. Ang dami. Sino yung umamin? Congressman Abante, inamin niya. Nako, delikado ako pag magpresidente yan. Hindi natin alam ang takbo ng panahon. Panahon ni President Erap, napaka-popular na presidente. Sinong mag-aakala na bigla siyang matanggal at uupo ang Vice President Gloria Macapagal Arroyo? So, kikilabutan ng bawat Pilipino. Yes, yung mga may ginagawang yan ngayon, kalukuhan. Kaya lang, sa tingin ko lang ang daming mga Pilipino ngayon, mas marami ang Pilipino, reading from the comment section sa mga post ng mainstream media against kay BP Sara, magbasa ka lang sa comment section. Bumubuhos ang suporta para kay BP Inday Sara. May post si Sas Rogando Sasot. Ang Armed Forces of the Philippines daw ngayon, klinos na nila, tinurn off na nila ang kanilang comment section. So bakit kaya? Baka ito yung binabatikos ang AFP, yung pagtanggal nila ng mga security personnel ni BP Sara. Baka ang daming mga buzzers, kaya tinurn off nila yung comment section. Alam nyo, napakaganda itong social media ngayon eh. Dahil ang citizenry, nakaka-participate, na ibubuhos mo yung opinion mo. And very powerful. Ako, napakahilig kong magbasa ng mga comment section at dito ko nakikita yung tunay na sentimento ng taong bayan. At ang AFP, napansin niya siguro na mainit na ang taong bayan sa kanila, yung ginawa nilang pagtanggal sa security ni BP Sara, yun. Tinin or hindi ka na makapag-comment sa AFP page. Okay, tuloy natin. Psychiatrist, pero alam natin yung may topak at topak. Normal. Ito hindi to normal. Sir, kailan ang impeachment trial? Baka ba yung December sila ikaw kailan? Yung grupo ninyo, sir, kailan? Sabi ko nga sa inyo, abangan nyo na lang. Hindi natin alam. Baka basta hindi katagalan ng antay nyo. Yun na lang. Sir, huli na lang. Yun, sabi ko nga, huwag natin maliitin kasi any political crisis na mangyari, pwedeng i-take advantage yan. Kasi nangyari na yan. We saw that happen dun sa EDSA 2. Nagsimula ng maliit, walang pumapansin, kumpiyansa yung administrasyon, very popular, but after a few months, tanggal. So, kailangan magmatsyag. Bottom line, hindi na dapat makabalik sa pwesto itong mga Duterte kasi malaking perwisyo ang ginagawa. So, pakinggan nyo yung sinabi niya, I agree with him, kay ex-Senator Trillanes. Maliit na bagay lang, hindi pinapansin, kagaya ngayon. Kaya lang, nung panahon ni President Erap, biglang pumutok. Hindi ako nag-expect na mangyayari ng ganun. Kasi very popular si President Erap. Tapos, yun nga, waiting, impeachment, kumpiyansa yung administration dahil marami silang kakamping senador. Nang dahil lang sa isang brown envelope na ayaw ipa-open, yun na, nung ayaw ipa-open yung brown envelope, yun na, sumabog na ang taong bayan. Kaya nag-EDSA 2 na.
Kaya yan ang sinasabi ni ex-Senator Trillanes na dapat huwag magkumpiyansa ang administrasyong ito. Baka biglang So, kaya ako, relax lang ako. May tumatawag sa akin, anong gagawin? Sabi ko, relax lang. Sabi ko, ganyan ang pelikula. Di ba ang pelikula ang mga bida, binubugbog muna. Kawawang bida. At the end na lang sa pelikula, sa kanalang lalabas yung tunay niyang pagkabida. Baka ganyan. Kaya relax lang po tayo. So, salamat sa sinabi ni ex-Senator Trillanes na baka biglang magpresidente si BP Inday Sara. Kaya lang yung sabi niyang may tupak, bahala na kayo kung anong klaseng tupak yan. Ang akin is yung tapang. Hindi siya natatakot. Parang tatay din niya, like father, like daughter.